laban kay PBBM. Pasok. Umami naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa-drug test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM. Ano, alam nyo, yun, so sinabi niya, di ba? Sabi niya nung nasa Davao, adik daw, bangag, di ba? Ngayon, ang sinasabi ng media, kahapon, which is totoo naman, na panood nyo naman, ako hindi, pero ito, sasabihin to dito, na sinabi niya sa Davao na kesyo bangag daw. Bangag noon hanggang ngayon, tapos meron pa siyang binitawan na adik, di ba? So ngayon, mga bossing, may sinabi ba si PRD doon na si Bongbong yun? Kasi sabi president. Baka presidente nung TODA dyan sa Davao. Baka TODA lang sa Davao na presidente yung sinasabi niya. Baka naman hindi talaga kasi sinabi ba niya doon na si BBM adik. Wala naman siya sinabing ganun. Hindi, bright na rin. Tatanungin ko. Tinatanong ko lang kasi di ko napanood dyan kagabi eh. Sabi niya, meron tayong presidenteng adik. Presidente ng ano? Presidente ng asosasyon. Presidente ng institusyon. Presidente ng fraternity. O presidente ng TODA. Presidente ng ng jeepney drivers community. Madami. Di ba? Hindi, pero para sa akin mga bossing, yung kasi tinanong siya tungkol diyan tungkol doon tungkol doon sa adik-adik. Instead of saying no comment, ayoko nang pag-usapan yan. Alam mo naman si PRD, ayaw niyan nang on the spot. Pag in-on the spot mo yan, ibibigyan ka niyan ng mga sagot. Bibigyan ka niyan ni PRD ng mga sagot na ikawiwindang mo talaga. Ayan, kumagat naman kayo. Diba? Kumagat naman kayo. So ngayon, ang sinabi, binabawi. Pero kung titingnan mo yung mga sinasabi niya, yung laman ng mga sinasabi niya, parehas pa din naman. Pagdating sa People's Initiative, pagdating doon sa yung tsa-tsa na ma-extend yung mga term ng mga nakaupo sa gobyerno, pare-parehas pa rin naman yung kanyang sinasabi doon. So itong mga sinasabi niya na ang presidente ay adik, di ba? For example, sinabi ko ngayon na yung presidente adik. At ang buong mundo nawindang doon, mga bossing. Imagine kung bukas na bukas binawi ko yun. Tapos sa isang araw sinabi ko ulit yun. Kasi ang magiging problema, ang magiging implikasyon kasi, mga bossing, kapag masyadong kumbaga sinakyan yan, kawawa din ang Pilipinas dyan, mga bossing, dahil alam nyo na, pwede tayong mawalan ng mga magtitiwala sa bayan natin, investors and all. Alam naman natin, ang presidente ng Pilipinas ay pumupunta, nanliligaw pa yan sa iba't ibang mga bansa. So pwede nilang sabihin na, adik ka daw. Sabi ng dating presidente. Oo nga, pero kaninang umaga, sinabi rin niya, hindi totoo yun. So alam mo yun, na yan, it's all politics, di ba? Siguro nagkasundo-sundo na itong mga ito at siguro isa na rin ito, ako nag-a-assume lang isa na ito sa way para palabnawin yung issue na yan ng bangag at adik dahil siguro it's time to move forward. Ayan. Di ba? Magandang paliwanag yun Sipin mo na naisip pa natin yan. Di ba? Kayo talaga. So, yun mga bossing. Para naman lumabas na hindi na yan dapat pag-usapan ng matindi dahil inconsistent yung isinasagot ni tatay tungkol dyan. Therefore,
gusto na rin ni tatay na mamatay yan, issue na yan. And si Tatay Diggs nga, mahilig yan sa ganyan na when on the spot mo siya, mahilig yan magbiro. Mahilig yan magbitaw ng mga salita na kahit na malayo sa katotohanan. Minsan nga ginagawa nga ni Tatay Digong Tapos anong sabi niya pa kagabi? Paano yun? Pasalvage niya yung ICC? Mabigat yun. Pero inano ba yun? Pinick up ba ng media yun? Yung sinabi niya na isalvage yung ICC. Hindi pinick up ng media yun because alam ng media that it was a joke. So ito para sa akin, napakaganda nitong ginawa ni PRD na nagbago-bago siya ng posisyon pagdating doon sa usapin na yan dahil feeling ko talaga yung sa Davao medyo talagang na-overwhelm siya ng emotions dahil yung kanyang mga anak binabanatan. Pero nakita mo naman na sa kabila ng pagbanat ni Baste sa mga nasa posisyon, wala naman silang ginawa kay Baste. So siguro na-realize din ng presidente na it's about time na medyo i-water down natin itong issue ng adik-adik yung presidente. Kasi ano na yan off topic na yun So yung mga off-topic na mga issues kasi hindi naman malaking issue yan supposedly. Mas malaking na urgent kasi sabi ko nga sa inyo kampanya pa lang sinabi naman na niya yan hindi naman kayo naniwala. So bakit maniniwala kayo ngayon? Na sinabi niya ngayon na tapos na yung eleksyon. Kasi ang gusto niya talaga, mag-focus, pinatay niya na yung issue ng drugs, addict na yan. Kasi gusto niya mag-focus talaga tayo dun sa PI. Para saan ba yung mga candlelight prayer rally na yan? Para ba yan dun sa addict ang presidente? Hindi. Yung mga prayer rallies na yan, para yan dun sa People's Initiative at dun para sa Chacha. At para hindi malihis ang isip ng mga tao na itong Chacha na to kailangan economic provisions lang. Dahil kapag papatay-patay tayo, mapupunta yan sa term extensions ng mga animal. So para sa kanya, yun yung since tinanong sa kanya, yun yung pinakamabilis na way para hindi na mapag-usapan ulit yan. At mag-focus na tayo sa totoong agenda. Ano yun? Yung People's Initiative. At nandiyan pa po yung Chacha. Hindi pa po hindi pa po final yung plebisito tungkol dyan sa economic provisions. Ayan. So sa susunod, na magkaroon si Tatay Digong ng ganyan ulit na usapan. Sasagutin tatanong mo pa ba yung tungkol diyan? Syempre hindi na, di ba? Kasi binawi niya na yung sinabi niya so kumbaga ang sa kanya, okay lang kahit masira ang reputation ko pagdating dun sa bagay na yun. Wala akong pakialam, wala namang mawawala sa akin. Ako naman tapos na yung aking panunungkulan. So ako'y pribadong tao naman na. So walang problema yun sa akin. Ang importante, focus tayo dito sa issue. Ano yun? Yung mga magnanakaw ng mga kongresista, yung mga yung mga hindi pa naglalabas ng kanilang mga MOOE at ang mga tawag diyan, yung kanilang mga COA audits. So next time na magkaroon ng ganun, wala nang tanong tungkol doon, wala nang personal na tanong tungkol doon, lahat na nakafocus doon sa talagang ipinaglalaban nung hakbang ng maisog. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Yan, tsaka tingnan mo yung mukha ni PRD dito. Tingnan mo yung mukha ni PRD dito. He's saying this with full sarcasm. At saka alam nyo, he is a tactician. Mantakin mo, kaka-speech mo lang nung gabi. Tapos bakit ka nagpa-presscon bigla? Anong meron? Ba't bigla kang nag-presscon? Bigla kang ang tawag dyan yung tama, presscon. Biglang kinaumagahan. Biglang gusto mong sumagot sa mga tanong ng media. Hindi mo pa ba nasabi lahat ng sinabi mo yung sa Cebu nung nag-speech ka? Kulang pa ba para magkaroon ka pa ng question and answer?
O so pinaglalaroan talaga sila ni Tatay Digong. Kasi tingnan mo yung mukha niya rito nung sinagot niya yan. Play natin. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman. Wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Di ba? Do you think a Duterte will say, naku, papatayin naman ako ni Marcos niya? Maawa ka naman sa akin. Do you think demeanor yan ng isang PRD? Samantalang right after that, sinabi niya na, ICC, ay yan. Pasalvage ko yan. Di ba? Alam mo yon, mayabang tong matandang ito eh. Itong matandang to, pagdating sa yung machismo, hindi mo yan hindi mo matatawaran ng kayabangan nito. Pagdating sa pagpapaintindi sa iyo na lalaki ako, matapang ako. Ito si PRD is a type of person na pagdating sa barilan armalaitan, laging siya bida diyan. Hindi ba? Tapos sasabihin niya ngayon na, maawa ka naman sa akin. Ipapatay ako ni Marcos diyan. Anong sinabi niya? Noong kay Franz Castro. 'Di ba? Ang sabi niya na, yun nga, gi-oppress ako ni Franz Castro. Ino-oppress ako, 'di ba? Natatandaan niyo yung gikan sa masa na sinasabi niya na ino-oppress daw siya ni Franz Castro. So si PRD still remains unpredictable. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, syempre ipipilit ng media yan. Na talaga to si PRD, hindi na to mapagkakatiwalaan. Tingnan mo yung mukha niya dito. Tingnan mo yung mukha niya dyan Tapos ipi-play ko ulit yung sinabi niyang hindi adik Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Yun pala sinabi niya. Bangag. Ano ba ang ibig sabihin ng bangag? High. When you say high, mataas. Highest. Mas mataas. Di ba? Pinakamataas. Ano ba si Bongbong? Di ba nasa high siya? Presidente, that's the highest, di ba? Yun talaga naiintindihan. Hindi, pero kidding aside, tingnan niyo yung mukha ni PRD nung sinasabi niya to. Ibalik natin yung mukha niya dito nung sinasabi niya naman itong katagang binibitawan niya ngayon. Adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Alam mo, nagpapatawa tingnan mo ulit yung sinabi niya. Tingnan mo ulit sinabi niya. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Tingnan ninyo yung itsura niya rito. Ito yung seryoso. Ganito mukha na seryoso. Yung kaninang mukha, hindi seryoso yun. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yung sinabi niya na may drug addict tayo na presidente, palagay ko hindi presidente ng Pilipinas yun. It could be the president of the Philippines, the president of the Federation of the Bakla of the Mindanao, Federation of the Tomboy, Federasyon ng mga babaero, ng mga chismosa. Pwedeng ganun maraming presidente. Yung sinabi niya na bangag, si Bongbong talaga yun. Pero yung addict na presidente, madaming presidente. Bukod dyan, itinanggi rin ngayon ng dating Pangulo ang paghahamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon. Independent. Ayan, tinan mo yung mukha niya dyan. Seryoso, di ba? Entity o doktor. Magpakuha rin ako. O sige, pati ako. Wala akong sinabi na ganun. Ma'am,
You have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Lagay ko nga hindi si Tatay Diggs. Oh. Baka yung ano niya yun, double. Alam niyo yung double, yung sa mga presidente, may mga double kasi yan.